nila Coach MPB. Kasi kung Joe! ayan na. Promise. Ayan na. Promise. There you go. Grabe yung trade ng drafters natin. Ang tindi Solid nyo, draft. Imba DJ, tsaka Oo. MTV. Grabe, draft pa lang, naglalaban na agad yung mga coaches natin. Kaya nga, Lilia. at ang nakakatuwa, naglabas na ng Joe Lilia. finally sa kamay naman ni Yawi. And this marks the 100th game of Yawi. Joe in Yeah. general. I think hindi naman para kay Yawi lang pinagsama ata yung sa dalawa kanina eh. Kumbaga, at least, i-confirm natin yan. Yun yung mga matches na played. Kay Yawi, I think nasa 42 pa lamang around that area, 43. So, siya pa rin yung number 1. Number 1 na nga na most Joe, dinagdagan pa niya ng isa. May Farsa Zask. Farsa Zask Lilia, I think. For Yue. Medyo tempting yung Zask, honestly. Kasi parang mahirap sipain. Cecilion pa din. Grabe si Yue, ah. Pero dito, sobrang ganda ng chip sa Cecilion kasi pag sinama mo, lagi ka nang kasama sa masastakan mo every time na mag-teamfight. So regardless, clear ka na minion wave, teleport kayo, and that's it, continuous pa din. Yeah. Oo, mainit pa rin nata ang tarima ng Cecilion ni Yue. Nandito na tayo sa punto na gusto na niyang isarato ng Cecilion pa rin ang kanyang kukunin. But this time, ang kalaban niya ay ang sayaw ng dragon, ang Joe na gumigiling, si Yawi. Oo, nagising na ang nagagalit na dragon, man. Alam mo, ang gusto ko mangyari dito, magising din yung dragon ni Rene J. Kasi if mapwersa ng TNC dito yung Game 3, pwede natin makita yung Rene Chu. Oo nga, parang tig-isa silang chance. Oo! Parang Open di tayo, naman eh. para sulit yung bad beats natin ng Game 1. Oo, So sulit sinasabi na. mo ba na yung draft dito ng TNC, mataas ang chance for Game 3? Parang pwede kasi mag-snowball eh. Oo nga, tsaka hindi natin alam. Minsan yung mga chip kasi 50-50, di ba? Kapag sometimes magtitipi ka, Oo. minsan unang lapag mo pa lang, malas agad. Disaster. Wala na tayong Mobile magagawa sa mga Legends. ganon. Pero ito ang magagawa natin. Tumutok na tayo sa Land of Dawn dahil Game 2 na po ng ating pinakaunang serye ng Week 3, Day 3. Tapatang Rene J at Yawi. But this time, lamang na ang Aurora. Okay, so kung kanina na-aurahan sila Yawi gamit yung Johead niya, eto gamay na gamay niya yung gamit niyang hero. So definitely, ang pipigilan niya naman dito is gonna be Rene J. Gusto ko na sabihin first time ko makita since Season 12 ata, finally, retreat tas 4 na flicker on both sides. Oo, Wow. Oo nga no. Tapos sa malala nito, yung Aurora, ang lakas ng loob. Kasi Wala walang silang show. purify against Yawi's Joe. Oh wow, and ibig sabihin nito, iaasa sila sa kanilang reaction time at sa kanilang mga future sight siguro, foresight kung sa tingin nilang biglang may magpi-flicker sa iba. Siguro dito sa Aurora ang play naman nila, gulatin natin si Yawi, yung akala niya nandito tayo, wala tayo doon. Oo, na-miss ko to, men. Naalala ko, Season 7, ganito meta eh. Isang retry, 4 na flicker eh. Wala pang, di pa uso pure nun eh. Oo, balagbagan yung mangyayari dito pag teamfight. Pagalingan to ng setup play definitely for both post 5s. And inihintay ko na lang yung moment na bigla na lang puputok yung team fight. Dahil so far, wala pa tayong nakikita yung mga proactive na play. And this is, we're talking about Yawi and Rene J na kanina, minute 1 pa lang, nagsusuntukan na. Oo, parang lang sila dito, kalmado lang muna. At saka yung mga poke, hindi natin masyado nakikita. Pero alam ng mga players na nandun yung kalaban nila. So, very mirrored yung sabihin na natin positioning ng dalawang koponan. Yeah. Talagang pigilan lang din ng invasion from both sides. So pantay din naman yung status ni Zaida at pati na rin ni Demon Kite. Maganda rin yung river control from both sides. Ang dilemma lang is baka mag-level 4 dito si Yawi. Actually hindi, pinili niyang mag-clear with Lord JM. Oo, mukhang minasahin nila ng bahagya pero ito na ang unang turtle fight. Okay, tingnan natin kung sino makakakuha niyan. So, TNC ang una pagpwesto. Maaga ginamit yung Nether Realm. So, hindi makakapag-contest dito yung Aurora. Dediretso ba ang TNC doon sa yun. orange buff? 4 na players to habang 3 naman sa side ng Aurora. Si Edward nasa likod, delikado ata at ayan na nga ang animal, the beast within! Biglang ng Ngart at mahabulin na nga nila mga players dito. Rene J, ginamit na nga daw first blood para kay Edward. Even Yawi, nakakuha na rin nila. Nagalit na ditong Aurora pero nagalit din. Si Gozen biglang sumating. Sila naman meron pang hatak. Rene J's down. At mukhang itutuloy pa nga si Kozen na ang isusunod at binabaril na ni Doming Kite. May bala pa bang natitira? Pero si Demon Kite pa lang sasalo. Kite for Kite at si Zaida nandito na rin. Okay, tumatakbo ang Chikiting Patrol. Okay, nasipa. And Zaida with a kill. At ganun lang natapos ang unang paputok ng labang ito. Grabe naman. 2 minutes pa lang. Bakbak, sipaan at suntukan na.
Maganda yung idea ng TNC after nila makuha yung pagong, hindi kasi nag-retry si Zyda. So in-attempt nilang puntahan yung orange ni Demon Kite. Ang problema kasi na burn yung Netherrealm. So alam ng Aurora na napakaganda nung paglikod dito ni Agent Zero. Talagang natanggal yung exit dito ng TNC and umabot pa yung level 4 ni Renegade. Kaya naman nakapunta si Domin Kite. Actually nakapunta rin naman si Kuzen. Pero parang napasama pa ata for TNC. O, tsaka ang hirap din talagang depensahan ng isang Edward Lucas na naka-beast mode doon sa maliit na iskinita na yun. Dahil dikit-dikit kayo, lahat kayo, parang yung damage kasi ng flash combo. Oo. Isa yun sa mga pinakamataas na base damage kahit Yeah. tank build eh. Pero may silver lining dito. Lamang sa XP si Zyda. So ngayon, nung Aurora, Oh. this time around, nung game number 1, kung si Zyda yung naka-corner sa jungle, it's Demon Kite in this game. Kanina pa sinisirit ni Zyda yung mga green camps ni Demon Kite. Oh, kanina na, ano din na, if I'm not mistaken, na first din na mag-retry si Demon Kite para na ma-secure yung green. So, yan yung napaka-crucial ngayon para design ng Aurora. At ito na naman, kalmado na naman yung mapa natin. Pero dahil nag-spawn yung turtle, edi alam nyo na yung Oo. next na mangyayari. At si Lord JM, medyo hindi niya naamoy si Demon kahit doon. At mukhang may ibang play na binabana kong Aurora MLBB. And walang pumapansin ng ating second turtle of the game. Nagpakita sa taas yung Joy. Yeah. Mukhang TNC ngayon ang hahawak ng turtle. Oo, pero naka-safety. Safety lang para dito sa side ng TNC. Nag-zone up din si Nipa papalayo. Si Rene J, pero pagong mapupunta sa side ng TNC. Okay, may hatak. Nahatak din na si Edward. Napakasakit naman dito na mapagbidakan ng mga skills ng Aurora. Ginamit na yung Netherrealm. Atrasan. Pumasok Ay! si Jeff Pinaderan. Halalaban na ito ng mga XP lane. Hindi ko na nangyari. At si Renny J na nga ata ang susunod nila at lumating na rin dito yung badang. Si Lord JM ay susunod na pero babagsak lang ng Demon parang Kite? gano'n. At nakapag-purify Ay! pero si Yawi isang Pasalubungin. bala na lang. Renny J sa likod! Stan ka ngayon. Pero aalis yata may hatak. Rene J tatamaan dito ng mga hits from Kozen. Oh, Zyda, Grabe Zyda. ang palitan. At dumating na nga rin si Zyda. Di man kahit pero magtaas. At nakuha na nga dito ni Lancy. Another extended team fight midnight. Bakit ba ganito yung mga team fight natin? Parang tigto 2 minutes. Tinatry kasi ng Aurora na i-punish dito yung pagiging defensive ng TNC, especially after Yawi's kick onto Renegade para lang siguradong walang portal na lalabas, walang shortcut mula kay Renegade kasi nga nasa taas yung Joy. Pinili nila mag-trade kaso energy shields lang yung nakuha dito ni Demon Kite. Even though nakakuha naman siya ng maraming gold, pero lugi pa rin sila doon sa 4v5 engagement. Yes, umabot yung Joy, nakakuha siya ng isang kill, pero ang ganda ng re-entry ni Zyda galing sa likod. Pumulis, men. At Pulis mukhang- pang kagubatan. Ayos yun Oo. Pulis pang Ay, jungle kagubat. kasi eh. Jungle din naman, saktong-sakto at nagamit na rin ang Zaman Force dito sa may bandang ibaba. Kalmado pa naman ang Land of Dawn, may konting sakitan lamang na nagaganap. Pero great rotation here mula kay Yue. Nandiyan na rin si Edward. Yawi sinusubukan magbigay ng vision pero Top mukhang lane. alam na may cross-map trade pa kay Demon Kite. Okay, si Demon kahit nakuha na nga sa top lane. Rene J naman bitbit ang kanyang mga kakampi. Halahi pinagkagigante. At nakuha na nga dito ang mga players na saan ba? Si Lancy. At hindi na nakatakas pa. Pinaghigante dito ng kapatid ng Kite Brothers. Mas malala pala yung sagot doon sa taas. At ang problema dahil sa shortcut, yung sagot kayang ipadala bukas agad. Alam mo, sabi nila sa buhay, wala daw shortcut. Pero yung Aurora dito, sinortcut na nila, diretso uppercut. Ang bilis yung delivery system, nandoon kagad hindi in-expect ng TNC. Akala nila may delay in ngayon, sila pa may hawak ng turtle pit. Even na nakakuha naman ng Torre, si Kuzen sa may bottom lane. Back to matter is, napatay pa rin naman si Zyda. Oo nga, kung iniisip ko nga yun, kung may flicker si Lancy, that could have been a Netherrealm na lumigtas sa kanyang mga kampi. But regardless, ay sila pa rin ang nakakuha ng last turtle of the game. Wow! Wala shortcut. TNC Pro Team with the objective take. O, tsaka parang walang hintuan yung nangyayari dito sa mapa natin. Alam na alam din ng TNC kung saan pupunta yung mga players ng Aurora. Yeah. Ngayon kasi nakikita din ng TNC this time around, sila naman yung kaya mag-punish, especially after the big engagement na ipanalo ng Aurora. Medyo matagal din kasi yung cooldown, yung shortcut mula dito kay Renegade. Kaya ang bilis lang nung pag-retake nila nung turtle pit kasi even if napatay si Zyda, umabot naman siya doon sa turtle respawn and then hindi makasama yung buong members dito ng Aurora. Si Renegade hindi rin makasilip kasi hindi pa pwede dahil nga wala pa siyang ultimate. Kaya naman hindi rin ganun kalaki ang gold lead ng Aurora Gaming. This is still anybody's ball game dahil wala pang 1,000 ang lamang ng Aurora
Aurora against TNC Pro Team. Hindi na ito katulad nung Game 1 kung saan para bang sa mga team fights ay laging lamang ang Aurora. TNC Pro Team agarang natuto mula sa Game 1. Oh, tsaka ano sila, pumapwesto talaga sila doon sa, sabihin na natin yes, nasirahan sila ng Torre doon sa may top lane. Pero surprisingly, sila pa kayo nakaangat. Okay, nilabas na nga dito yung portal. Lumabas si Yue, pero si Yahweh ang nandun sa may patalikod. Nasiba na nga si Cecilion. At napatay na dito nila ang Si. Pero dadating ng mga players dito sa Aurora. Ginamit na nga Netherrealm. Unti-unti mawawala na nga. Eto na, hinahabol na nila. Rapido, alis, mga kupunan. What a kick coming in from Yawi. Unang highlight play para doon kay Yawi. Oo. Tsaka ang nangyayari dito talaga pinupuntahan sa likuran. Kung ikaw si Rene J, ikaw naman yung mga kondisyon ngayon na parang hindi ganun kadali gamitin yung ultimate kasi bigla may magre-re-enter doon sa team fight and yun yung nakita ni Yawi. And ang masarap pa dyan, sabi ni Yawi, lahat kayo naka-flicker. Kahit sino pwede ko sipain. Oh, Lord JM. Okay, pinagsusundok. Nakabang si Yawi for the backup. Pero gusto yata kuhanin dito ng TNC mag-clear ng minion wave sa may bottom lane para may pilitang dumepensa para sa Aurora. Ganon din naman kay Demon Kite doon sa may top lane pero magkakaroon na ng Lord. Ito ang pinakaunang Lord kung saan available pa ang flicker ng mga carries ng Aurora Gaming. Both Cecilion, pati na rin dito si Dominic Kite, pero Rene J, dadaan lang. Kung parang nag-high lang naman sa'yo, Yawi eh. Ayaw niya masipa, kinonsil niya. Sabi niya, just to be safe. Ayoko masipa, kukonsil ako. Pero dito mo na mararamdaman yung macro advantage na hawak ng Aurora. Pwede nilang padala yung Granger o yung Joy, kahit sino man, doon sa opposite lane kasi lagi naman may shortcut. Pero pwedeng bigyan ni Yawi! Okay, si Rani J dito sinisibahan, hindi na natin makakapag-set up the play. Totally nasira na nga. Napatay na nila. Pero yung tuloy-tuloy pa rin. Nakuha ni Zaida at ang team-fight natin. Demon Kite dito may bilis ang tumakas. Habang si Dominic Kite naman and even Yue ay umatras na. Nako, mukhang nag-iinit na ang TNC Pro Team. Nahanap na nila ang sagot sa tanong na shortcut. At yan ay mga sipa mula kay Yawi. Ang ganda ng response. Gets na gets ni Yawi yung assignment niya. Sabi niya, pwede ka magpadala kung buhay yung chip. Kaso umabot pa rin naman yung shortcut. Pero nauna na kasi. And ang problema, yung Netherrealm, hindi sapat yung damage ng Aurora para ngayon basagin kagad din yung Netherrealm ng mga heroes sa harap ng TNC. And most especially yung pwesto rin ni Lancy. Kailangan mahanap kasi ni Demon Kite yung paramis para mabasag yung Netherrealm mismo ni Lancy. Kasi kapag hindi, isa-isa nilang kailangan basagin yung mga extra HP ng mga core members ng TNC. Napakalala din pala, no? Kahit ma-shortcut mo lahat ng mga kakampi mo, kung may nag-aabang na Zaman Force at Netherrealm, napakahirap patayin ng mga main damage dealers ng TNC Pro Team. Kaya naman ating silipin ang Infinix in-game equipment. 3-item power spike na pala dito ang Harith. Yeah, nakahabol ng konti dito si Kuzen. Lamang pa rin naman si Dominic Kite however, pero yung damage difference between Demon Kite and Zaida napakataas na. Lalo pat kompleto na yung BOD, patapos na rin yung Malefic Roar. Tsaka dito, parang all over the place kasi si Zaida, so yung item nila sobrang magkaiba na. Tsaka yung pana kasi nitong yung nga Suyo, pala. isa yan sa mga underrated na napakasakit talaga, especially if you're running the Impure Rage at nag-proc yan kasama yan ng pana. Isa yan sa mga pinakamasakit, mas masakit pa sa pana ni Yisun Chin yan No? Kasi may HP base eh. May dagdag putok nung Impure Rage na HP base yan guys by the way. Huwag niyo masyadong i-undermain yung Impure Rage. Kasi may mga marami nagda-doubt bakit daw naka-Impure Rage yung mga assassin users. But daw di lethal ignition, yan po ang dahilan. Yung constant pokes na nanggagaling, kahit pasabihin natin tumaas yung HP mo, walang problema. Kasi scaling din naman yung damage yan. That's true. So parang dito, may sarili din silang pang face check kagaya nung concept nung Death Sonata from the Granger. So every time na ginagamit yun ni Zaida, automatically alam din nila kung merong kalaban doon on the other side. At dito na nga papasok din yung macro na gustong laruin ng Aurora Gaming. That macro game using the shortcut. Dahil habang tumatagal ang larong ito, mas nagiging importante yung pag-control ng waves. Dito na natin masasabi na yung mga pro players natin ay minamaster yung pag-aayos ng mga waves before they even start objectives. At isa yan sa mga malaking diferensya against amateur teams. Yeah, just looking at the game ngayon, talaga na-highlight yung opposite lane, yung slow lane na tinatawag. Kasi ngayon, kailangan klaruhin ng TNC na, okay, kahit may padala kayo dyan, at least naka-fix yung wave. And if makita namin yung chip sa Lord, mauulit lang yung nangyari kanina na hanapin ni Yawi si Rene J, sisipain niya. Lalo pat ngayon, available ng flicker para kay Yawi.
At mukhang mauuna pa nga ata ang Aurora Gaming sa loob ng Lord Pit. Si Yawi ay makakasilip pero mukhang hindi naman siya makakalapit ni Rene J. Pero masasaktan siya ng mga Sanguine Claws ni Yue. Full on 5v5 ang ating inaabangan at kumpleto ang mga battle spells Kutsi, para kutsi, sa ay! Okay, naramdaman yung flicker, naamoy yung flicker. Itutuloy ba yung teamfight? Hindi, nag-aamuya lang. Yung mga koponan natin o yung mga players natin, Grabe. pagalingan na to mag-poke. Pagalingan na to magpatama na skills. Alam ni Rene G tsaka ni Yawi yung mangyayari. Pinulso eh. And talagang nandoon yung, availability. Nandoon Ay! yung shortcut. Okay na, stun. Dito si Yawi. Natamaan pa ka ng bala dito ni Dominic Kite. Tapos si Demon Kite, may pag-dash in, dash out. Wow! Si Lord JM, pinagsusuntok sa mga players dito na Aurora. May bawal ba dito TNC. Nakuha Let's see, na. let's see! Dito, napatay pa nga, nabaliktad pa. Buhay pa rin si Edward at buhay din ang mga players ng Aurora. Nasustain pa nga ng Aurora. Ang ganda na ng set ni Lord JM pero hindi naging sapat yung damage nila. Yung pag-disrupt ni Edward sa backline, hindi makadash si Kuzen kasi may stun yan may displacement mula dito kay Lucas. And mali din yung kalabit nung Ghost Bursters dito ni Lancy. Nauna yung Ghost Bursters bago yung Flicker, hindi niya naabot si Edward at hindi niya naisara yung kill. Grabe no, parang may sumpa ata yung mga flicker plays sa TNC Pro Team as of now. At sisimulan na nga ng Aurora Gaming ang Lord na ito. This is a Luminous Lord at mukhang hahawakan ito. Dominic Kite, Rene J, sasapaking si Lancy pero mahihila siya pabalik. Bibigyan, napadiran, sinayawan, at si Rene J dito nakatakas pa rin. Hindi, napatay na dito ni Kuzen. Yawi! Tutuloy pa rin ang teamfight habang yung Lord na rin. Nagamit ni Netherrealm, pumasok dito si Edward, Oh! nakuha ni Zaida. Para nabaliktad na nga dahil Oh, wow! TNC na ang umaarangkada. Hinahabol pa ang ilan. Nakahabulin pa nga dito ni Dominic Kite pero ang Lord ay mapupunta na sa kamay ni Zaida. At mukhang tapos na ang labang iyon. Aurora Gaming, hawak na nila pero nabaliktad pa. Napasobra ng lalim dito si Rene J. Umabot naman yung shortcut pero there was a period in time na hindi siya nire-respeto ng TNC kasi alam nila on cooldown pa yung kanyang ultimate. And even though lumabas na yon, wala nang buhay yung chip and naghaharap na ng next target dito yung imang members ng TNC. Even though si Demon Kite, ang ganda ng pwesto niya Zinozone niya sila Zyder rito sa may bandang likuran pero walang makahawak kasi kay Kuzen. Oo, nakita din natin no, na si Yawi fino-force out din yung flicker kay Yue during that entire team fight. But right now, I'd like to highlight as well, Aurora Gaming, hindi pa nahahawakan si Dominic Kite in this game. Kaya kung wave clear ang tanong ay meron naman silang dalawa na pwedeng sumagot doon ng Yawi. TNC Pro Team. Mukhang maghahanap sila ng play para mapigilan yun. Yup, may flicker yung Cho. Kailangan Oo. mag-ingat ng Aurora, walang naka-purify sa kanila. So far ngayon, no, parang pagandahan talaga ng latag ng skills para dito sa ating dalawang kupunan. Makakasira ng Torre, flicker Siba against Rene J. Pero nabaliktad kay Yahweh. Tapos doon naman sa mga Oh, no! Dediretso pa nga. Kusen! Nakuha na din si Edward, nagkakapalitan ngayon. Demon Demon Kite Kite! naman, bigla na daan Oh! at tatalian pa nga. Makukuha pa siya, Oh! nakatakas pa with a dash. Grabe ang init ng laban. Demon Kite surviving with 50 HP. Mukhang nahipan pa yung glowing one. Oo, Pinoy pa yan. At dahil dyan, makakadepensa pa sila. Walang bumagsak na inhibitor turret. Grabe naman itong mga laban na to. And again, yung roam to roam battle talaga. Gustong bigyan ni Yawi kagad si Rene J. Hindi naman dahil sa mainit ang loob niya kay Rene J. Pero kailangan din kasi talaga mamatay nung chip. Ang problema lang nung time na yun, sumabog kagad yung Cho with the Death Sonata coming from Dominic Kite. Hindi nga ata na ikasa yung buong yung full na Way of the Dragon. So hindi full CC yung nakuha niya. Even though may layer naman na nanggaling dito mula kay Lord JM, si Kuzen pinili niyang patayin si Edward, which I think is a better trade kasi nawala din yung explainer ng Aurora. So hindi na rin nila kaya lumaban ulit. Yawi, hinahanap si Rene J. Okay. Cliffhanger, tapos episode 7, i-explain na sa'yo na, ito yung nangyari. Hindi Ito. nangyari yung dapat nangyari. Oh, yung akala mo pwede Ay! Si Yawi po! Nawala ng immortality! Napatay na nga si Yawi! Godlike for Dominic Kite! 20 segundos yung Lord. That is a crucial pick-off para sa Aurora Gaming. Sumilip lang, nadali pa. Siya pa yung siya pa yung nabiktima ng karahasan dito ng Aurora. Aabot naman siya for the Lord fight though kasi hindi rin naman na ganun kabilis i-burst Mapupulpul yan. yan, oo. Unless mag-decide dito yung Aurora na i-burst talaga. Pero for the next 15 seconds, I don't think naman makukuha kagad ng Aurora dito yung Lord. Lalo Oo. pat may konting sayawan pa, may tinikling Oo. pang konti. Saka may Netherrealm eh. Yeah. Tsaka ibang klase din kasi magpatagal ng team fight dito yung mga badang na nanggugulo lang. Oo. Yung tipo na sasapak-sapaking ka, nadadagdagan siya ng stocks, tas nakakailang pumasok. And Oo. for Lord JM, no, ito yung alam natin na kaya
niya mag-set na game winning. Oo. Pero meron siyang other side of the coin na minsan pumapalya. Pero hindi natin alam kung ano yung dadating dito sa importanteng team fight na to. Oh, speaking of important Chill, team chill, fight, chill. diretso dito si Rene J. Si Yawi naman na naka-ready, flicker, ito na yung specialty niya nga. At ito na nawala na immortality, pero papasok dito si Edward. Biglang ng guard, at sagot naman dito ng TSC, Screaming ng Netherrealm. Medyo mahaba ang team fight natin, pero Yawi nakuha na. Nakapasok pa si Demon Knight sa likod. Si Koze na ngayon ang umaharap pero may laban pa doon si Zaida! Zaida with the outplay pero nag-flicker na si Demon Knight. Bumili pa ng emo at hindi na yun sapat dahil si Koze na lang ang natitira. Koze. At dahil dyan, parang ilalaban, yata din na Aurora na kumuha. Alam niya. Nakaabang eh. Alam niya, hindi siya kaya ng tatlo. Nagtakbuhan dito yung Aurora kasi full HP pa si Kuzen. Meron pang Zaman Force, pero ang lupit nung punish doon ng Aurora. By the way, ang daming malupit nangyari doon. Nakita mo yung conceal ni Yawi, tinawiran niya lang din si Rene J. Pinampake niya. Ini-expect niya mag-flicker si Rene J, tapos bumalik siya, sabi niya, ayaw mag-flicker ha. Sige ako mag-flicker. Sinipa niya pabalik, kaso umabot yung shortcut, and nandun yung beast form, tinanggal ni Edward kagad yung Netherrealm. Kaya naman nakapag-setup dito yung Aurora na magandang 5v5. At ngayon, mukhang nakapag-setup na naman ang Aurora na magandang potential Lord take. Reset. Let us think na Evolve Lord na po ito. 19 minutes in, napakahirap nitong depensa. And if you're TNC Pro Team, the same could be said. Para dito sa Aurora, si Zaida ngayon ay naglalakad na papunta sa Lord na ito. This is a very important objective para sa dalawang kupunan. Oo, tsaka ano dito, take note na nagamit na yung mga immortalities kanina. So pagalingan lang talaga na magiging target. Even yung position ni Yawi, not sure kung may information dito si Rene J. Ayun na naman! Mukha diretso si Iba, hello my friend! At ang friend na yan ay nakakuha na. Papasok ba? Dito mga players ng Aurora, hindi. Namatay yung portal! Hindi aabot si Demon Knight! Alam nila saan manggagaling, galing lang kaliwa. Nakatingin yung TNC sa kaliwa, alam nila saan pupunta si Demon Knight. Wala pa siyang dadaanan. Naku, tingnan natin kung may madadaanan nga ba o nakita na rin ni Yawi. Kozen nasa mid lane na rin ngayon. Hinahawakan ni Zaida, TJM ang Lord at half HP na. May retry pa rin ang Aurora. Na-reveal na kung nasa si Demon Knight. Okay na wala na buhay dito si Edward. Tapos si Netherlands nagamit na. Oy! Netherlands na mapupunta dito ng Lord. At Netherlands na nga. Shut down! Yawi! Yawi! Nangyari para kay Demon Knight. Narelalaban pa mga players si TNC. Demon Knight ko ng immortality. What a kick coming in from Yawi. Magkasunod. Back to back to back. Game-winning wave the Dragons para kay Yawi. First death ni Demon Knight after 2 games. Nanggaling sa flicker play ni Yawi, nakadalawang sipa siya all throughout that fight. Isa kay Rene J, isa kay Demon Knight. And ngayon hawak nila yung Lord, papasok sa base ng Aurora. Okay, pipilitan na dumabesa dito na side ng Aurora. Meron ng Lord dito sa may bottom lane. Rene J and Demon Knight. And even Yui na dito para dumabesa. Pero si Silio naman nahawak nila. Papasok ba? Flicker out para kay Rene J dito. Okay, yung Lord na doon pa rin. Meron pa papasok. Zaida! Layo. At mukhang nagka-tower lock na. Tower lock pa unti-unti. At mukhang nakikita na nga natin ang liwanag para sa side ng TNC. Dahil extended ang ating serye. Game number 3. Ramdam na ramdam mo talaga ang enerhiya sa MPL Arena. Sulit ang ticket. Happy Sunday sa inyo. Game 3, Aurora TNC. Hindi talaga papayag ang mundo na matapos itong serye na to na hindi lumalabas ang